Welcome to a pellucid simulacrum of life, the podcast episode in which wisdom meets experience. Join us as we explore the complex tapestry of life, learning vital lessons from both ordinary and remarkable experiences. From personal perspective to timeless truths, we're here to help, inspire, and encourage you on your journey. Let's work together to discover the secrets to a more fulfilling life. Good afternoon, everyone. We are the first group, and today we are going to be tackling about the life lessons you need to learn in your 20s. But before that, I am Cyril Antobalinal Panis, together with my fellow group members. From Sodres El Orhino. Sandra de la Cruz Catap. John Lloyd P. Cuenca. And with that, since we are now in our college days, or what we call the college life, we are about to experience a lot of hardships as we go or as we move towards our toward adulthood. In this phase or at this stage of our life, we have to learn how to be more holistic in especially in the things that is happening in our lives. And for today, we're gonna be discussing again 20 the life lessons you need to learn in your 20s. And to start with is the number one we have: use your energy loving the people who stayed instead of chasing those who left. So, this first lesson speaks a lot, especially in terms sa begging for someone to stay. Ikaw ba kasi, na-try mo na bang magmakaawa sa isang tao na magstay kahit na parang somehow sila na din naman yung gumagawa ng dahilan para lumayo ka? But because you love that person, you still choose to parang i-fix yung relationship na meron kayo? No, I never beg for someone to stay kapag ganun na yung attitude or ganun na yung treatment sa akin kasi naniniwala ako na I deserve the love that I give. So, parang gusto ko kung magmamahal ako is yung kaya i-reciprocate yung pagmamahal na kaya kong ibigay. Kasi kung sinaktan ka na, bakit mo pa siya pipiliin na manatili sa buhay mo? Sabi nga, use your energy loving the people who stayed. So, hindi din naman sa lahat ng pagkakataon, lahat ng nag-i-stay ay worth it na ipaglaban pa hanggang sa dulo. So, kung yung treatment sa'yo is hindi nagtama and alam mo sa sarili mo na hindi mo deserve yung ganong treatment, bakit mo pa ipagpipilitan na i-keep yung tao na yun sa buhay mo kung alam mo naman sa dulo na ikaw rin naman yung mahihirapan? Kasi dapat unahin nating mahalin yung sarili natin in terms of aside sa pagmamahal natin sa ibang tao. Kasi paano tayo magmamahal ng ibang tao kung hindi natin kayang mahalin muna yung sarili natin? So, yun. Never beg people to stay in your life. Grabe. Super deep ng meaning ng sinabi ni Cassie, no? Na kailangan parang yung sinabi niya parang somehow, mas mahalin mo yung sarili mo kaysa sa pagmamahal na kaya mong ibigay sa ibang tao. Para pag times na hindi na reciprocate yung feelings mo, hindi ka ganun kalulugmok or hindi ka maglilid na para magmakaawa sa isang tao na manatili sa'yo. 'Di ba? And ikaw ba, Romsel, may mga cases ba na nagmakaawa ka din? Ako, yes. Yes. Pero itong quote na to, hindi lang naman natin ma-focus sa about love lang talaga. We can also relate this sa friendships. Kasi ako ay very introvert nung grade 6. So, pagka-graduate ay transferred sa new school. So, grade 7. Gusto ko makipagkaibigan sa lahat ng tao. So, every uh, group of friends, kailangan gusto ko makisali ako doon. Ganun. So, I really begged
may ex-best friend on na magstay kahit sinasabi niya na baguhin ko na ugali ko. So, binago ko. Tapos nung binago ko, ayaw niya naman. So, yung yung may energy ko para ma-prove sa kanya na worth it ako na kaibigan is nasasayang lang. So, we should all really use our energy para dun lang sa mga taong nagpaparamdam sa atin na tayo'y mahalaga din, na deserve din nating mapili, na kahit tayo kaibigan ay deserve natin mahalin. Dapat we should never beg talaga to chase them. So, yes. And with that, tatapusin na natin yung discussion dahil masyadong mahaba siya kung pag-uusapan, di ba? Kaya naman, our next life lesson is give yourself enough credit for surviving the things you didn't think you would. So, me personally, this is a must, okay? So, kailangan i-credit mo yung sarili mo sa mga bagay na nasusurvive mo. Halimbawa, ako kasi, kapag may gusto akong ma-achieve tapos nakaka-face ako ng kahit anong consequences or kahit anong hindrances, nawawalan ako kaagad ng gana. Kumbaga, hindi ako kaagad or nawawala na yung drive ko na magpatuloy. Pero dahil wala naman akong choice, kundi mag-survive pa din. Katulad ngayon sa situation ko na mag-isa na lang, wala ng family. Yung parang feeling ko sa sarili ko minsan hindi ko deserve na mabigyan ng kahit anong parang sa sarili ko, na mabilhan man lang ng ano yung sa sarili ko. Kasi syempre may mga bagay na kailangan ng isaalang-alang. Pero yun pala yung important nun, na sometimes you just need to learn how to tap your own shoulder. Kasi hindi every time, hindi sa lahat ng oras, merong gagawa para sa'yo nun. So, ikaw mismo, gagawa nun para sa sarili mo. So, ikaw, kailangan mo ding i-reward yung sarili mo kahit na sa simpleng mga bagay na na-achieve mo or mga nasusurvive mo. Ikaw ba, JL? Ito nung naranasan ko siya noong pandemic talaga. Tipong parang wala ka nang magawa. Kaya din ako tumigil nung pag-aaral nung pandemic kasi parang yung tumatakbo sa isip ko is parang hindi ko kaya kasi sobrang dami ng gawain. Napapabayaan ko na yung sarili ko. Pero yun nga, dahil wala naman ako magawa and patuloy pa rin naman ako sa 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 pag-survive. Yun, buti na lang ay naitawid ko naman yung mga pagsubok na meron ako nun. At ngayon, thankful ako kasi natapos ko yung senior high school and now I'm college. I'm college na. So, kailangan lang natin maging matapang. Kailangan lang natin maging positive. Hindi natin kailangan lagi na maging masaya. Kasi ang buhay is ano talaga yan. Darating at darating talaga yung kumbaga is yung lowest point na ng buhay mo, yung parang wala ka nang magagawa. Or yung tipong parang yung mundo is lumalayo na sa'yo. Parang lahat ng mga plano mo is hindi na lahat ng plano mo is parang hindi na umaayon sa'yo. Yung oras parang nilalayuan ka na, hindi ka na kinakampihan. Pero yun nga, life is yun nga, parang gulong. Hindi ka lagi nasa ibaba. Tataas ka na tataas and yun. So, ang dami pala nating nalalaman sa isa't isa at through this podcast. And that's actually a great way to actually know each other pala, no? Hindi lang yung basta nasa mga groupings, ganito, ganyan. So, our next life lesson is that life is too short
to be afraid of failure. So leave all the regrets and live with all the hope. Sino ba gusto magsalita sa inyo? Nagtaas ng kamay si Romsel. So, about the quote, life is too short to be afraid of failure. So, ako talaga dati is super mahiyain. So, ang dami kong nasayang na mga, siguro mission for me or yung mga achievements ko na sana, mga regrets ko na sana, ay dapat nagawa ko na yun kung malakas lang loob ko. So, this quote na life is too short, na-apply ko siya nung grade 12, which yung pagiging mahiyain ko is na ano ko, natanggal ko through pagsali sa mga yung sa school, yung mga SSG, ganon. So, by that, naging tulay siya para makontinue ko na tanggalin ko yung pagiging mahiyain sa akin. So, para mas important sa akin is that I will try my best. I will give my best instead na mag-regret ako at mag-wonder what will happen. So, mas okay nang alam ko yung ginawa ko siya instead na mag-isip pa na what if, 'di ba? Mas okay yun, mas nakakagaan sa isip. Okay, so ayun nga, and we are hoping din, Roms, na sana dahil nga sinabi mo na nagwo-work ka paunti-unti na ma-overcome mo yung fear mo na magsalita or gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Sana ma-achieve mo yon throughout this college journey. And I know naman na this course will help you to achieve that goal. And Mr. Cuenca has something to say. Ako naman is, ako kasi is, idealistic person talaga ako. Ang napakadami kong gustong gawin sa buhay, like business. Kasi gusto ko talaga is, nung bata pa ako, gusto ko na talagang magtayo ng isang business na kahit anong pwedeng pagkakitaan para lang magkaroon ng maraming pera. Kasi business is one of the ways para yumaman talaga. So, yun nga. Sana lang kasi ako talaga is yun nga idealistic pero tamad din naman na gumawa. Kasi nga hindi ko alam kung saan ako mag-start o natatakot ako na baka yung effort or yung time na gugugulin ko dito is mabalewala lang. So sana malagpasan ko yung takot na yun and also mag-grow ako as a person na hindi um, hindi hindi natin kailangan na laging um, it, it, hindi natin kailangan na laging itatak sa isip natin na lahat ng gagawin natin is kailangan successful. Failure is also part of our success. So, sana lang na yung future self ko is makonquer yung fear na hindi lahat ng bagay is hindi lahat ng bagay ay merong masamang maidudulot dahil lang na hindi ka naging successful or hindi ka naging matagumpay sa bagay na yun. But it will give you a lesson para mas maging mabuti pa or mas maitama pa yung mga pagkakamali na nagawa mo during that. So the key takeaway is that walang success kung walang failure, sabi ni Mr. Cuenca. And that's something that I agree. Kasi hindi mo nga naman mararamdaman yung pagiging success mo kung hindi ka din naman nag-fail kahit once sa journey mo na yon. And with that, our fourth na ba to? Our fourth life lesson is that life will not always be kind to you, but be kind anyway. You'll never know how much a small act of kindness can impact someone's life. So, sabi nga nila, gagawin mo pa ba ang isang bagay kung ikaw lang ang gagawa, pero yung ibang tao hindi gagawa?
And for me, gagawin ko pa din siya. Kasi somehow, kapag gumawa ka, magkakaroon siya ng malaking impact dun sa tao. Halimbawa, sa community namin, madumi siya, as in, walang proper segregations ng mga basura, ganto ganyan. Ako gagawin ko, personally, kahit na walang gumagawa, ako mismo, kahit sa sarili ko, kahit ako lang, ang gagawin ko, pupulutin ko yung mga basurang nakikita ko. Dahil, I know that yung simple na act na yon, kapag nakita siya ng isang tao, somehow tatatak yun sa utak nila. Tapos, the next thing I know, sila na din mismo yung gumagawa ng act na yun. So, kasi ikaw ba? Ang may share ko naman about dito is, yung life will not always be kind to you, but be kind anyway. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdaraanan ng bawat tao na nakakasalamuhan natin. Sa trabaho, napakaraming mga customers na nakakasalamuha ko na laging galit, iritable, pero instead of mainis ka ng pangmatagalan sa kanila kasi ganun sila makipag-communicate sa'yo, naiisip ko is, baka meron silang pinagdadaanan. Baka merong hindi nangyaring maganda sa buhay nila during that time or that day. So, I just used to smile to them. Yung ngingitian natin sila para mapagaan natin yung loob at nararamdaman nila. Kasi hindi natin alam na meron pala silang dinidibdib na mga problema kaya they act that way. Tsaka, we'll never know how much a small act of kindness can impact someone's life. Naniniwala kasi ako dun sa quote na life is a matter of choice. So, kahit na anong iba to sa atin ng buhay, meron tayong choice na mapagpipilian. So, dapat lagi nating piliin yung choice na maging mabuti tayo sa ibang tao kasi ganun din naman yung gusto nating maranasan kapag tayo naman yung naharap sa ganong situation. So, sana we treat everyone and every individual person kind at saka with care na ipakita natin sa kanila na hindi sila nag-iisa sa hamon ng kanilang buhay. So, yun lang po. Thank you so much, Cassie. And we are now down to our fifth life lesson, which is to allow yourself to move on from the pains of the past. Allow yourself to a fresh start. Alam niyo ba yung quote na sa na lagi ko siyang parang dala-dala ko. Yung the past is a great place to visit, but never a great place to stay. Kasi nga naman, 'di ba? Kapag ikaw mismo hinayaan mo yung sarili mo na malugmok ka sa past mo, hindi ka makakaalis sa situation or hindi mo matutulungan yung sarili mo na mag-grow or magkaroon ng life lessons na makukuha doon sa past mo kung hindi mo hahayaan yung sarili mo na mag-move on mismo. Kasi sasabihin natin, oo, sometimes yung past natin talaga may mga pagkakataon na ayaw natin siyang i-let go. Kasi somehow, gusto mo pa rin siyang balik-balikan. Pati ka nga, di ba? Pwede mo siyang bisitahin anytime. Pero hindi ka pwedeng magpakalugmok na doon ka na lang talaga sa mismong past mo na yun. Kaya ang gagawin mo, dapat ikaw personally, kailangan mag-move forward ka. Tapos ang gagawin mo, kada visit mo, kukuha ka na lang ng aral na pwede mong baunin habang ikaw ay nag-move forward para somehow, yung past mo na yun, matulungan kang mag-grow. And at the same time, hindi mo siya makalimutan. Kasi nga, dun ka nakakuha ng lesson na binaon mo. So, ikaw ba, Ramsel? So, from the quote, allow yourself to move on from the pains of the past. Nakarelate ako dito nung mga first sem ng education, college journey. So,
nung pagkalugmok ko kasi 'di ka nga nung grade 12 I was really active sa school, sa ACADS, ako ay graduate ng with high honor. So, nung pagpatak ng college biglang boogs, bagsak. Hindi ko alam din sa sarili ko why, ta's gano'n. So, by the journey na 'yun hanggang ngayon magfa-finals na, natutunan ko na I should move on. Hindi ako magpapakalugmok, hindi ko hahayaan yung sarili ko na magpadala sa iniisip ko na, "Ay hanggang dito ka lang talaga. Siguro nakasuwerte ka lang nung senior high." Pero ngayon nagta-try ako talaga na, maayos yung mga reportings, yung mga, quizzes, ma-perfect or tumaas man yung score or pasado. So, I allow myself to have a fresh start, gano'n. We also, actually we have the same parang situation. Kasi gano'n din yung nararanasan ko this college. But somehow, sabi nga nila, hindi ka palaging magkakaroon ng drive na gawin yung mga bagay na mga ginagawa mo dati. Or hindi sa lahat ng oras meron ka ng ganang or meron kang motivation gawin yung mga bagay na ginagawa mo. And that's something na kailangan mong ma-realize or kailangan mong matutunan. And wait until the time na babalik yung drive na meron ka. Tapos, tsaka mo nabibigay ulit yung lahat. Tapos, gawin mo siya continuously para hindi na siya mawala. So, kasi may gusto kang sabihin? Wag na. Grabe. Ganyan kayo. Allow yourself to move on from the pains of the past. Nakaka-relate ako dito kasi talagang, kailangan nating mag-move forward. Kasi may mga tao talagang hindi na puwedeng mag-stay sa buhay natin kahit na gaano pa gaano pa nila kagustong mag-stay. Kasi kailangan na sila ni Lord. So, kailangan na nilang bumalik dun. So, yun, hindi sabi ko siya, hindi madaling mag-move on pagka relative mo na yung nawala sa'yo. So, I just realized nitong mga nakaraang taon na wala naman akong magagawa, eh. Wala naman akong magagawa kasi yun yung destiny nila. So, parang sinasabi ko sa sarili ko kahit na hindi ko pa sila kayang bitawan, kailangan. Kasi kung mag-i-stick at mag-i-stick tayo dun sa, um, idea na gusto pa natin silang hawakan sa atin, gusto pa natin silang mag-stay sa atin, wala na tayong magagawa. Kailangan na lang natin ang tanging panghahawakan na lang natin is yung mga memories na binuo natin na kasama sila. So, kailangan nating mag-move on para na rin sa sarili natin. Kasi yung mga taong nawala sa buhay natin, maybe it's a lesson. And for me, talagang naging lesson siya and naging stepping stone siya sa akin para mas maging matatag ako. Kasi I was too dependent on them. Pero nang nawala sila, talagang yung mundo ko gumuho. And until now, ang hirap. Sila yung pinag-uusapan. Kaya, kailangan nating humakbang kahit paunti-unti. Kailangan nating ihakbang yung sarili natin palayo from them. Kasi kung lagi lang nating hihilain pabalik yung sarili natin, pabalik sa kanila, wala tayong makikitang growth na mangyayari sa buhay natin. Kasi ang nangyari kasi sa akin is yung pagkawala nila, yun yung naging, reason for me to become better version of myself. So, let's heal from every pain na nag-cause sa atin and use them as a ladder to reach our goals and to achieve our desires in life. Yun lang talaga. So, Ano ba naman yan kasi ang usapan dito mag-uusap lang. Ba't ka naman nagpapaiyak? Uuwi na ako. Susumbong ko sa nanay ko. Anyways, wala naiiyak.
Hala, mga OA talaga 'tong group na 'to kaya naman nung nagpaiyak si Sat talaga'y palong-palo. So now, I want to know your opinion about this certain question. Why we shouldn't compare? Sa tingin mo, JL, why do you think hindi dapat natin kino-compare yung sarili natin sa ibang tao? Why we shouldn't compare ourselves to others? Simple lang. Kasi first of all, tayo is ibang-iba sa ibang tao. We have our own weaknesses and strength. If we compare our weaknesses to their strength, lalo lang tayo magiging insecure. And dito, ma-alter yung ating peace of mind. Magkakaroon tayo ng mga overthinks sa sarili natin. Masisira natin yung sarili natin if we compare ourselves to others. So, hindi natin kailangan ipagkumpara yung meron tayo sa meron ang iba. Kasi unang-una, hindi tayo pare-parehas na magaling sa isang bagay. Ang ibang tao, magaling sa ganitong bagay, pero sa'yo ay hindi. Napakahalaga na hindi napakahalaga na malaman na agad natin na hindi lahat ng bagay is makukuha natin, aayon sa atin, or makukuha natin yung meron din sila. Kasi first and foremost, hindi naman tayo pare-parehas ng mga experiences na nararanasan sa buhay. Hindi tayo parehas ng mga pinagdadaanan sa buhay. And also, ibang-iba yung sarili natin sa kanila. So, we don't need to compare ourselves to others. It can only damage yourself. You're just only devaluing yourself. Pinapababa mo lang yung halaga ng sarili mo. So, we shouldn't compare ourselves to others. Okay, thank you. So, sa akin naman, para sa akin, bakit ba natin kailangan i-compare yung sarili natin sa ibang tao? Kung in the very first place is, alam naman natin na iba tayo sa kanila. Kasi ako, personally, naniniwala ako na comparison is a thief of joy. It really steal our happiness, our opportunity to be happy with something that we achieve. Kasi kung palagi at palagi nating ikukumpara yung sarili natin sa ibang tao, is nasasaan dun yung contentment, nasaan dun yung real happiness na dapat nafe-feel natin sa mga bagay na na-achieve natin. For example, I used to compare myself with other people. Bakit si ganito, ang ganda ng gawa niya? Bakit si ano, ang tali-talino? Bakit si ano, ang ganda-ganda niya? Pero, nung mga nakakaraang taon is, nare-realize ko na hindi naman pala dapat talaga natin ikumpara yung sarili natin sa ibang tao. Kasi, we are unique in our own way. And, yes, meron silang mga traits, meron silang mga skills and talents na wala tayo. Pero, ganun din naman tayo. Meron tayong mga skills, talents, and ability na wala sila. So, lahat ng tao is iba-iba. Hindi natin pwedeng sabihin na porke babae ka or porke ganito ka, kailangan ganyan ka na.
Kasi iba-iba talaga tayo ng perspective and perception sa buhay. So, talagang kapag ikinukumpara natin yung sarili natin, especially sa ibang tao, parang nawawala na dun yung purpose kung bakit natin ginagawa yung isang bagay. Parang instead na ginagawa natin yung isang bagay for us to achieve our ultimate happiness, parang nangyayari is ginagawa natin yun para may mapatunayan sa kanila. Pero in the first place, hindi naman dapat talaga natin ginagawa yun para may mapatunayan sa ibang tao. Kundi dapat may mapatunayan tayo sa sarili natin. Kasi, ang tanging kalaban lang natin is yung sarili natin. Hindi natin pwede ikumpara yung sarili natin sa iba. Kasi merong mga relasyon, merong mga tao na nasisira because of comparison. And nang dahil dun sa comparison na ginagawa nila is lumalaki yung insecurities nila sa buhay. And yung insecurities na yon is yung nagli-lead sa kanila para mag-doubt ng mag-doubt sa sarili nila. Na instead na palakasin nila yung sarili nila or yung palakasin nila yung loob nila, yun yung nagiging way para magkaroon sila ng doubt sa sarili nila. Baka hindi ko kaya to. Baka hindi ko kaya kasi mas magaling naman sa akin si ano. Which is, para sa akin, nagiging toxic siya. Yung ganong trait is toxic for me. For me lang naman ha. Kasi, bakit natin kailangan isipin yung ibang tao sa mga ginagawa natin? As long as na wala tayong natatapakang ibang tao, as long as wala tayong dinedegrade na human rights, and wala tayong dinedegrade na ibang tao, go lang, i-push mo lang yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Huwag kang magpakain dun sa insecurity and sa mga doubt na kumakain sa'yo. Matuto kang humakbang palayo sa mga bagay na nagbibigay sa'yo ng doubt or nagbibigay sa'yo ng reason para mag-doubt ka sa sarili mo. So, yun lang naman. Comparison is really a thief of joy. It steals our happiness. And it steals the purpose of our own existence. So, yun. So, ang masasabi ko lang is that we shouldn't compare ourselves to each and everyone because every one of us has its own uniqueness. With that, ikakat muna natin yung 20 lessons na meron tayo dahil masyado nang mahaba yung oras. But, see you on part 2, guys. And again, we are the first presenter and we hope that you have also learned something through this podcast from us. So, guys, say bye! Bye!